Uy, may parang ahas! Haba, ang laki! May nakuha kaming igat! Takas! Kinabahan ako, sabi ko pakailain ako pailalim. May humawak sa paa ko. Probinsyang may mayamang karagatan, nag-uumapaw sa biyaya hanggang sa kailaliman. Maghahanap muna kami ng mga kapis dito. Para kang naghahanap sa dilim kasi putik yung ilalim. Kaya kinakapa mo lang talaga yung kapis. Ay! Yan ang Bataan. Siyempre, titikman din natin ang mga ipinagmamalaki nilang putahing gawa sa seafood. Sana hindi malansa. Wow, ang anghang ha! Ang sarap! Anghang! Pero masarap! Medyo kinakabahan ako ang kainin ito kasi Diyos ko, nakita kong puro aligi talaga to. Good luck sa high blood. Nung niluluto, sabi ko, naku, baka ma-overpower ng sweet and sour sauce yung linamnam ng alimango. Pero hindi. Balansin-balansin lang yung lasa. Ang unang hirit funliner at sparkle artist na si Shuvi Etrata mapapalaban sa matitinik na hamon sa kanya. Naubos ko na pang isa. Magkano ba babayaran ko na lang? Parang naubos yung laman ng bango sa akin. Nandito daw yung pinakamasarap na sea urchin sa buong mundo. Charis lang, sa buong Maribeles. Kaya naman, kukunin natin yan. Parang lalim naman ang inaano. Ayun siya, nakuha siya. Kaya pa na matigas kanina. Murag suka. Ate, ganang suka eh. Talagang galit kayo sa sili ah. Ang daming sili ah. Ay, grabe, ang taba. Sobra kataba. Biyaheng Bataan tayo ngayong gabi sa Pinasarap. Dito sa Sitio Pulo, sa Orani, Bataan, isa sa mga proyekto ng kanilang barangay ay pagpaparami ng mga bakawan or mangrove areas. Kasi yung mga mangroves, ito yung nagsisilbing parang nursery ng mga maliliit na isda. So kapag dumami yung mga mangroves or yung mga bakawan, dadami rin yung mga isda. Ba't po ninyo naisip yun gawin? Malaking tulong po sa amin yun. Unang-una na po, protection namin yan sa daluyan. Bukod sa proteksyon laban sa storm surge, dahil sa mga bakawan, mas dumami rin daw ang isda at iba pang lamang dagat sa kanilang lugar. Pagbabaklad ang estilo ng pangingisda ng mga taga-Orani. Naglalatag sila ng mga lambat na magsisilbing trap ng mga lamang dagat at saka ito hahanguin. Nandito po tayo ngayon sa gitna ng dagat sa mga baklad. Baklad po. Ano po ito? Nilagay na po natin ng gabi pa lang, ganyan. Stay po yan. Hindi po namin inaalis yan. Dire-dire po. Tapos, kukunin lang natin yung parang net. So, sana may nahulit yung baklad nila. Tignan natin. So, iaangat lang po natin, Ilangat Kap. lang po natin. O, sige. Sandali lang po, Kap. Wait lang! Ang alon dito! So, ang titingnan dito yung sa ilalim, yung Opo, net. Titingnan ko lang may tali po, may tali. Slider si ma'am. Nakita ko na. So, ang gagawin, Itataas lang po natin. itataas lang natin to. Baka mabigat to. Sige po. Baka may pating! Okay, ito na po. Walang laman! Ay, hindi meron. Balbabados. Mga maliliit. Ayan, ayan ang mga isda. Yes, ma'am. Anong itsura? Anong laman? May pangulam na. Ala, may malaki! Patulong. Anong tawag dyan? Balabados. Balabados? Balabados. Parang eel? Malaking igat. Parang may malaking igat. Ang haba! Dalawa ata ang haba. Ang laki. Ayuhan mo! Takas! Sa butas. Huwag na! Ulitin na! Wala! Huwag kakatakas lahat!
Tinakasan man kami ng madulas na malabanos, nakahuli naman kami ng mga alimango, hipon at isdang dapa. Ang pambato nilang luto rito, sweet and sour crabs with soft-shelled shrimp. Tutunawin muna ang butter sa mainit na mantika. Perfect po ng lasa ng crabs tapos may butter. Pagkatapos, igigisa ang bawang at sibuyas. Igigisa rin ang siling labuyo at bell pepper. Talagang galit kayo sa sili ah. Ang daming sili ah. Ang bell pepper manamis na miss po yan, lalo na kung red bell pepper. Tapos, ano na susunod? Kapag nag-caramelize na ang mga ginisang sangkap, pwede nang isama ang ating mga alimango. Ay, grabe, ang taba! Sobra kataba! Sus Mariosep, grabe! Mabilis lang naman maluto ang crab eh. Kasi basta nagpalit na ng kulay yan, luto na yan. Grabe yung mga taba nito, mami ah. Good luck sa puso ko, sabi ng puso ko. Patay kang bata ka, sabi ng Oo, naku, Diyos ko. But wait, there's more mga kapuso dahil lalagyan pa natin ng hipon ng ating niluluto. Todo na po natin yung mga kolesterol. Ay, parang ano ito? Mga luno, soft-shelled shrimp ang tawag dito. Yung malambot yung kanyang yung kanyang shell. Pagkatapos, titimplahan ito ng tomato ketchup at brown sugar. Pagkalipas ng ilang minuto, pwede na itong tikman. Alright! Luto na ang specialty ni Mami Nora. Sweet and sour crabs with soft-shelled shrimp. Huwag na nating patagalin yan. Seafood mula sa dagat ng Orani, tikman na natin. Medyo kinakabahan ako ang kainin ito kasi Diyos ko, nakita kong puro aligi talaga to. Yung sauce niya, orange na orange, eh, alam mo talagang aligi siya talaga. Ang sarap! Grabe! Grabe! Lasang-lasa mo yung butter, garlic, tapos yung aligi. Grabe, makasalanan. Hindi ko masyadong malasahan yung ketchup, which is actually good kasi balancing-balanse lang yung timpla ni Mami. Iba talaga kapag fresh yung crab. Ang dali niyang himayin. Ang hipon niya, hindi mo na kailangan balatan. Kasi soft-shelled siya. Nung niluluto, sabi ko, naku, baka ma-overpower nung sweet and sour sauce, yung linamnam ng alimango. Pero hindi. Balancing-balanse lang yung lasa. Ini-enhance lang niya yung lasa mismo ng crab. Tsaka panalo. Panalo yung sauce. I love it! Sunod naman naming titikman ng isa pa sa mga nahuli naming isda, ang isdang dapa. Isisigang namin ito sa palapat o yung bunga ng mangrove. Tikman ko muna yung sabaw, ha? Yung asim niya parang sinigang sa bayabas. Ganon yung peg niya. Yung isdang dapa, kailangan himayin nyo rin siya. Pero relatively madali naman siyang himayin. Okay naman. Ano ba yung lasa nun? Masyado siyang malambot. Para siyang isda na super-duper lambot niya na lulunukin mo na lang. Hindi siya katulad ng mga ibang isda na na parang may fiber pa, ganyan. Ito talagang malambot na malambot yung isda. Kung mahilig kayo sa yung sinigang na bulang lang, yung sinigang sa bayabas, magugustuhan nyo to kasi medyo magkahawig sila ng lasa. Ang susunod namang seafood na ating titikman, talagang challenging hulihin. Literal kasing matinik na hamon ang pangunguha ng tuyom o sea urchin. Pero di yan aatrasan ng kapuso artist na si Shuvi Etrata. Araw-araw napapanood sa unang hirit si Shuvi bilang UH funliner. So, kami na ang bahala sa pampamalengke ninyo. Handa ka na ba, Shuvi, na manguha ng sea urchin? Hello mga kapuso! Nandito nga po tayo ngayon sa Tinalacan sa Maribeles kasi nandito daw yung pinakamasarap na sea urchin sa buong mundo. Charis lang, sa buong Maribeles. Kaya naman,
kukunin natin yan at tayo mismo ang mag-harvest para mamaya kakainin natin. Tara! Parang ang lalim naman ang inaano. Hala, dagang tuyong! Darao, dagang tuyong dali. Dito ba to? Dito. Dili, nara sa dali, tanawa. Dito yan, sa salok yan. Ha? Dito yan, sa pasanet. Hindi, ito oh. Saan nyo yung kuha mo? Nakakuha ako dito ng mga tuyong mo. Tingnan mo oh. Dahil inabot na ng dilim, extra challenge ang pangunguha ng tuyom. Diba? Sabi ko sa iyo eh. O sige, sige, punta mo dito sa net. Pero never say never si Shuvi. Aba, marami-rami rin siyang nakuha. Amazing! Yay! Ano ba? Masakit matusok ng tinik ng tuyom, pero may paraan daw para ligtas na matanggal ang mga tinik gamit mismo ang lambat. Ilulubog lang sa tubig at aalugin ng lambat para magkiskisa ng mga tuyom sa loob nito at tuluyang matatanggal ang mga tinik nito. Pagkatapos linisin, aba syempre pwede na itong tikman fresh from the shell. Tatanggalin ko yung bandang ibabaw. Ay medyo kaya ko na po. Kaya pala kailangan ng Tapos pangbukas kailangan sa po amin. natin ng ano. Tubig, panglinis sa loob. Isasawsaw po natin siya dyan. Para luminis-linis. Ayun. Ayun siya, nakuha siya. Kaya pala matigas kanina. Matagal na ako bago nakakain ito. Sobrang ano na yun, parang 2 years old pa ako nun. Hindi. Kasi ang kailangan lang natin guys, yung mga yellow. So yung mga ganito, dumi, tanggalin mo siya kasi bawal yan sa tiyan mo. Ayun, meron pa kuya butuka. Oh! Tapos, masarap siya guys. Lagyan nyo ng suka, tapos diretso kain na agad. Kukuhuitin mo lang siya, mga kapinasarap. Ganan. Yun. Yan, pwede mo na yung kainin. Murag suka. Ate, gano'n suka eh. Ibuhusan man yung suka. Parang oyster ang lasa nito na malambot, sobrang lambot. Masarap kainin ang tuyom fresh from the sea. Pero may mga masasarap at simpleng dish ng tuyom na ituturo sa atin ng mga taga Mariveles, Bataan. Ilalagay sa isang bowl ang nalinis na tuyom. Titimplahan ng suka, kalamansi juice, sibuyas, luya, sili, kaunting asin at bell pepper. Hahaluin lang ito at pagkatapos ready na ang ating kilawing tuyom. Bago natin yan tikman, magluluto pa tayo ng iba pang mga tuyom dish. Pwedeng-pwede raw itong gawing all-day breakfast. Una na riyan ang simple but yummy na tuyom omelette. Babatihin muna ang itlog, titimplahan ito ng kaunting asin at paminta, lagyan ng sibuyas, kaunting harina, at syempre ang tuyom. Isa lang na ito sa kawali. Lutuin lang sa mahinang apoy hanggang sa ito ay maluto. Pagkatapos, ready na ang ating tuyom omelette. Ano nga ba ang best na kapartner ng omelette? Di ano pa kundi sinangag. Sinangag na may tuyom. Yum, yum, yum! Tara, tikman na natin. Ang sarap. Grabe yung anghang. Nandito yung anghang. Kailangan natin ng tubig. Si nanay may galit ata. Nilagay niya ata lahat ng sili. Pero ang sarap niya. Alam nyo, hindi ko alam na sobrang sarap ng tayong pagkikilawin siya. Nakakain ko lang siya ng raw before sa Bantayan, kaya na-shock ako dito. Feel ko, titikman ko pa ulit to. Very raw, very authentic yung lasa niya. Ayun na nga, partner ng sinangag na tayo may syempre ang omelette. Kaya tikman na natin. 1, 2, 3, cheers! Nalilimutan ko na naman yung mga problema ko. Mas masarap to pag may ketchup. Mas masarap talaga yung itlog pag medyo malasado siya, guys. Kaya naman sobrang the best nitong omelette na to. Tamang-tama yung pagkakaluto ni Aling Nemya. Saktong-sakto lang. Pati yung sinangag, sobrang crispy. Mararamdaman mo yung bawang, pati yung linamnam ng tayom na hindi ko in-expect na pag naprito na pala siya, iba yung ano, parang alam mo yung lechon na pinrito mo. Ganun yung pakiramdam. Sobrang sarap niya. Hindi ko nalalas
aking nanay ay taga Rojas City sa probinsya ng Capiz. Kaya bata pa lang ako, familiar na ako sa ganitong klase ng window pane oyster or Capiz shell. Pero sa pagkakaalam ko, yung ganitong klase ng oyster, ginagamit namin para sa mga palamuti, mga parol, mga pailaw, at saka yung mga bintana. Pero dito sa Bataan, nalaman ko, meron din palang mga kapis dito na makukuha. Pero ang kapis, hindi lang daw pang dekorasyon dahil ang laman nito, masarap din daw gawing ulam. Maghahanap muna kami ng mga kapis dito. Para kang naghahanap sa dilim kasi putik yung ilalim. Kaya kinakapa mo lang talaga yung kapis. Kadalasan nakapatong lang o kaya naman ay nakatusok sa maputik na bahagi ng dagat ang mga kapis. Kailangan mag-ingat sa pangunguha nito dahil matatalim ang mga gilid ng shell. Sa aking pangangapa ng kapis, tila ba may iba rin kumapa sa aking binti? Bakit ako sabi ko pakailain ako pailalim? May humawak sa paa ko! Diyos ko, yung isang mangingisda pala yun. Diyos ko, kuya ha! Yung bahagi kasi ng dagat dito, putik or burak yung ilalim. Kaya, syempre, kapag sumisid ka, nabubulabog yung putik. Nagiging malabo. Napagkamalan tuloy na kapis yung paa ko. Ang mga nakuha naming kapis ilalagay sa lambat at aalugin para magkiskisan hanggang sa mawala ang mga nakakapit na putik. Kapag malinis na, pwede nang kuhain ang laman nito at iluto. Kapag sinabing kapis shells, ang unang pumapasok sa ating isipan ay ganitong mga uri ng mga ornamental products o kaya yung bintana na gawa sa kapis. Pero alam nyo ba na yung window pane oysters or kapis shells ay pwede rin palang kainin? Yes! Ganito po ang itsura ng laman ng kapis shells. Igigisa muna ang sibuyas, bawang at luya. So bukod sa Kapis Bicol Express, meron din silang Kapis Chips. Parang maanghang to ah! Tsaka Kapis Crackers. Ma'am Ro, titikman ko na to ah. Sige po. So pwede kang bumili ng ganito, tapos pagkatapos, Ready to prep. Opo. ready to cook na to. Apo, Ipa-fry ready mo to cook. lang. Apo. Iprito mo lang. Tapos parang magiging ganito na siya. Apo. Ngayon po lalagay na po natin yung kapis meat. Huh? Ang sarap ah! Thank you po. Kapag nag-caramelize na ang bawang at sibuyas, pwede nang isama ang pre-cooked na kapis. Titimplahan ito ng kaunting paminta at dahil Bicol Express, syempre hindi mawawala ang sili. Lalagyan din ng kaunting asin at ng kakanggata. Para sa dagdag anghang, lagyan pa ito ng siling haba. Lutuin lang hanggang sa magmantika ang gata. Wow, ang anghang ah! Teka lang, ang anghang. Ang sarap ng flavor. Uy, ang sarap niya. Tapos wala ka talagang lansa at all. Di ba minsan kapag yung mga shellfish parang may aftertaste, ito wala. Ang sarap. Woo! Ang hang! Pero masarap! Isa pang specialty dish ng Balanga Bataan, mas pinasarap naman daw ng tinapa. Nandito pa nga kami ngayon sa Guadalupe Market. Kaya,
Laban natin yan. Tawagin na natin ang pinakaunang deserving. Ang sparkle artist na si Shuvi Etrata ipapakita sa atin kung paano ito ginagawa. Huhugasan muna ang mga isdang kapak. So kahit yung mga nasa ilalim, okay lang yung sila hindi iliguin. Tapos yung dito, Sagay sa patis. Pagkatapos, ibababa dito sa tubig na may asin. kasi ang purpose po nito ay tanggalin ang Lansa siguro. po. Para sumuot po yung alat sa loob ng isda. Plus 5 ka kay boss. Kasi alam mo yung ginagawa mo. So malalaman pala yun mga kapinasarap na okay na yung next step. Pag pumuputi yung mata. Black kasi yung mata. So syempre puputi. Pero ito black pa rin. May So, light hintayin na pa po rin siya. natin. May light na po siya. Pero pwede na po yan kasi may asin din po yung lagaan. Pagkatapos ibabad ng 5 minuto, isasalang ito sa ratan na patungan. Okay na. Pakukuluan ito ng 5 minuto, pagkatapos hahanguin ito at ililipat sa lalagyang ratan. Tayo kasi pinaghirapan natin to ate. Ilang oras, just ilang minuto lang natin. Papausukan ng mga isda sa loob ng 15 minuto. Habang naghihintay, may pa-challenge muna kami para sa iyo, Shuvi. Kaya mo bang magtanggal ng tinik ng bangus? Ang first step, hihiwain sa gitna ang bangus. Tapos ito yung pinaka-main na bone. Pahila po siya, pahila. Yun po. Dito po, medyo ipasok nyo lang sa laman ng konti, tapos hila. Ikot nyo ng konti, tapos hila. Yan po. Ayun na! Ang ganda ng pagkakagawa. Parang ang bilis. Tapos niyo na po yun? Yung ito po lang po. Parang isa pa lang po yung kaya ko. Pwede pa kamayin na lang to? Hindi po. Shuvi, kaya pa ba? Kawawa po yung laman sa akin, ate. Pahila lang. Ay! Naubos ko na po ang isa. Magkano po? Babayaran ko na lang. Parang naubos yung laman ng bango sa akin. Ba't naman ganun? Kamayin ko na lang, ate. Huwag po. Kawa na talaga siya. Parang tinotorture ko po yung isda. Double dead po. Grabe palang trabaho na to. Nakawawa ang bangus. Nakapagod yung ginawa ko. Okay lang yan, Shuvi. Mukhang success naman ang tinapang kapak mo. Pasta na mas pinasarap ng tinapa. Specialty yan sa Balanga, Bataan. Kasama natin ngayon si Nanay Luisa Buse. Luisa Buse. Buse. Buse po? Buse? Buse! Buse. Sorry po. Hindi ko po sinasadya yung nanay. Una munang gagawin ng sauce. Ilalagay sa blender ang basil leaves, kasoy, bawang, bagoong isda, at olive oil. Isama na rin ang Parmesan cheese. Bakit po kailangan i-blend yung basil na? Para lumabas yung flavor niya. Kapag nakuha na ang tamang consistency ng basil sauce, isi-set aside muna ito. Sunod namang ipiprito ang hinimay na tinapa hanggang sa maging crispy. Kapag crispy na ang tinapa, pwede nang i-assemble ang pasta. Ilalagay ang basil sauce sa angel hair pasta.
at saka dadagdagan ng crispy tinapa at parmesan cheese bilang toppings. Ang lasa ng pasta with tinapa, ihihirit na sa atin ni Shuvi. Ayun, kuha tayo ng maliit. Tikman natin. Excited. Sorry talaga. Excited na ako. Grabe, sobra niyang malinamnam, guys. Medyo dry, pero hindi dry yung lasa niya. Sobra niyang malinamnam. It's very rich. Nararamdaman ko yung bagoong na nilagay. Ang sarap. Nalilimutan ko na yung mga problema ko. Kung yaman ang kalikasan ng pag-uusapan, hindi magpapahuli dyan ang Bataan. Dahil ang biyaya ng kanilang karagatan, hindi lang pinagmumula ng masasarap na putahe, nagbibigay rin ng kabuhayan sa mga residente. Hanggang sa susunod nating kwentuhan at salo-salo, magandang gabi. Ako po si Cara David. Ang sarap! Ito ang Pinas Sarap.